SAG Network, Sebastian's trusted, acclaimed, and genuine network. Mga balitang hatid ay katotohanan na naglilingkod sa bawat Sebastino. Bagong pinuno ng Supreme Student Government, kilalanin! Office of Corporate Communications, binuksan na. Sinong head nito? Abangan! Smoking ban ng MMDA. Anong masasabi ng mga Sebastino? Magandang hapon mga Sebastino, ako si Paulo Valeroso. At ako naman si Driza Esparagosa. At ito ang Brigada Baste. Sa ating unang balita, bagong pinuno, parehong misyon. Kilalanin natin ang bagong Pangulo ng Supreme Student Government. Narito ang report. Nakapanayam ko ang Pangulo ng Supreme Student Government na si Ria Hernandez at sa aming pag-uusap ay sinabi niya na siya ay naghihirapang isabay ang kanyang personal na problema sa kanyang pagtatrabaho. Bago na namang school year, bago na namang SSG, ngunit sino ba ang Pangulo ng highest policy-making organization dito sa San Sebastian, ang Supreme Student Government? Ria, ang tanong ko po sa inyo, sino nga po ba si Ms. Ria Hernandez bilang isang estudyante at bilang Sebastino? Si Ria Hernandez bilang estudyante ay isang 4th year business management student. I was former HRM but na pag-isip-isip ko na mas gusto kong ma-expose sa business kaya yun yung pinalit ko sa course ko. Bilang Sebastino naman, ako isang simpleng estudyante na nangangarap na pag-graduate ko, maganda yung magiging future ko, magiging manager ako ng bangko, at higit sa lahat, babalikan ko yung eskwelahan na kung saan ako nahubog ng maayos para i-represent din sila at tutulungan ko pang maging expose yung school natin in return kung ano yung nagawa nila for me as a Sebastino. Ngunit ganun pa man ay nagagampanan pa rin niya ang kanyang obligasyon bilang estudyante at bilang Pangulo sa kapwa niya Sebastino. Sa likod ng mga kontrobersiya patungkol sa kanyang partido at ng oposisyon ay nasagot niya ang iba pang mga tanong patungkol sa kanya. At ako, si Ian Ignacio, nag-uulat, Brigada Baste. taunang night camp, pinaghahandaan ng mga iba't ibang komite, kaya aming kinuha ang isa sa mga punong abala sa nasabing okasyon. Night camp. Isa ito sa pinakaabangan ng mga prep night. Kaya't halina, samahan niyo ako upang kapanayamin ang isa sa punong abala ng nasabing okasyon. Ano ba yung ginagawa ninyong mga preparations sa papalapit na night camp? Yung preparation kasi for this night camp 2011 is mahaba siya in a sense that the executive committee prepared the plan for the night camp 2 months ahead of the scheduled night camp. So for this year, we expect so much from the night camp, especially that we prepared ahead of time. So, kumbaga, yung preparation talaga ng night camp for this year is pinaghahandaan talaga ng school. Para at least maganda yung kakalabasan ng night camp 2011. Paano po ba nito nabubuhay yung Sebastinian spirit, lalo na sa mga prep? Hindi, kasi diba, night camp kasi is one way of welcoming the students. So, by that, we orient the students, we present to them the mission, vision of the school, the core values, and everything else about San Sebastian. So, by that, the program committee prepared a lot of activities, entertainment activities, since this is an overnight stay in school. So, pagdating talaga ng late
in the evening or midnight, masyadong antok na yung mga bata. So talagang ang preparation namin for this year is that more entertainment talaga for the students. And then, yun, we'll make sure, and as part of the program committee, we'll make sure na talagang entertaining yung upcoming night camp. At talagang, ang lagi kasi sinasabi ng mga bata, hindi nila nakakalimutan yung night camp. And with that, siguro, one of our goals is, for this year, sana hindi makalimutan yung mga first year and transfers natin yung night camp. Para sa Balitang Alliance, lalong tumibay dahil sa paglahok ng 3 bagong organisasyon sa tertiary level. Ano-ano ang mga ito? Narito ang report. Bilang isang Sebastino at isang institusyon na nakatuon sa turo ng simbahan, itinatag din ang YFC o Youth for Christ na nakatutok sa pag-unlad ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng turo ni Hesukristo. Ang Youth for Christ, ito yung youth ministry ng Youth for Christ. Yung YFC, hindi lang siya dito sa Pilipinas. Actually, it's a worldwide organization of youths. Kung saan nag-gather sila, nag-gather kami para praise and glorify yung pangalan ng Jesus. Ako mismo, nung first year, akala ko yung YFC na dito sa Mastem kasi first, isa sa Catholic institution. And yun nga, naghahanap ako ng YFC pero wala. Then, dumating yung time na inisip ko na bakit hindi ako yung gumawa kasama ng mga kaibigan ko na YFC din na ipalala namin yung YFC dito sa San Sebastian. Actually, pag naging YFC ka, ito yung mga bagay na pwede mo makuha. Magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ka ng mga kapatid, at higit sa lahat, makikilala mo ng lubusan pa si Jesus. Itinatag ang Rotaract na nagbibigay kalinga sa iba't ibang komunidad sa pamamagitan ng donations at sa tulong ng mga Sebastino. Ang Rotaract ay isang organization kung saan dine-develop namin ng every member namin na maging professional. So, hindi lang tinuturo namin dito maging professional, syempre, tinuturo din namin dito kung paano magbuo ng friendship within the stranger. So, di lang pagbubuo ng friendship, syempre, nagbibigay din kami ng mga community needs. So, we have 3 factors in the Rotaract. Friendship, professionalism, and service. Binuo namin ang Rotaract dahil nakita namin na halos lahat ng university sa UBEL ay meron ng Rotaract na. So sana, at saka isa rin itong opportunity para sa school natin na mag-promote bilang isang warm-hearted na isang tao. Matutulungan ko sa bawat Sebastino na kung ikaw magiging member nito, made-develop ka na maging professional para pagdating mo sa corporate world ay ikaw ay handang-handa na. At pangalawa, magkakaroon ka ng maraming friends, hindi lang dito sa loob ng bansa, kundi buong mundo. At para sa isang matalinong Sebastino, hindi magpapahuli ang The Parliament, isang matagal ng organisasyong binuhay na nagbibigay daan sa mga opinyon, haka-haka at akademikong pagtarastasan para sa ikauunlad ng isipan ng bawat Sebastino. The Parliament was established with the ultimate goal of academic excellence through motivation and teaching for present members to be moral, responsible, and efficient future law students. So, the goal of the Parliament is, of course, to train future law students. How can we help build Sebastian minds? Being a member of the Parliament is not easy. First, you have to take 3 exams to practically apply for membership in the Parliament. There are 2 oral exams and 1 written exam, which is essay writing. Our goal is not only to direct them, but help them face the challenges they will meet at law school. So how does the Parliament differ from the other orgs? Well, we are a circle of those students who want to take up law in the future. If we are compared to the SSRDP, SAS, or other non-academic orgs, this I have to say, they have their other objectives. They are group for the simple reason that they have their interest, dancing, and the like. So our interest is to study and prepare ourselves to be motivated. Abangan sa aming pagbabalik.
San Sebastian Golden Stags 5-0 na ang standing ng laboratory ng Lyceum of the Philippines University. Office of Corporate Communications, binuksan na. Sinong head nito? Abangan. Smoking ban ng MMDA. Anong masasabi ng mga Sebastino? Greenigos! Greenigos! May inside info! Kay Matina? Galing sa kapatid niya, si Bettina! Hi! Hi, Kuya Nico! Ibuhos mo, Iha! May tatlo kang karabal kay ate! Yung Inglesero! Kaya ko yun! Wey! Fancy some lemon? Eh, yung Brazilian Japanese! Panis sa homegrown! Oh, binibini! Kalamansi? Eh, yung na-meet niya sa Bora! Pang summer lang yan! Ako, pang 4 seasons! Ang daming options ni ate, no? Yup! Me, myself, and I! Nesty Lemon, Calamansi, 4 seasons, ibuhos na! Examines the Mom, structure, may I? function... Mom, may I? Ay, what? Mr. Morales? May I go out? With Jessica? Listen Pro Body Mist, Rave, Wish, and Princess. Spray on that fresh factor. Kita mula sa NCAA. San Sebastian Golden Stags nagkamit na ng 5-0 kartada nang talunin nila ang Lyceum of the Philippines University Pirates. Narito ang report. San Sebastian Golden Stags sinawag ang LPU Pirates sa kanilang first round matchup nito lamang July 25, 2011 sa may San Juan Arena. Kitang-kita ni Yamado ang Stags sa umpisa pa lamang ng laro. Lamang na lamang sa matchup ang mga Recto Boys ng Baste na pinangungunahan ng Pinatubo Trio na si Ian Sanggalang, Calvin Abueva at Ronald Pascual. Ang ating final score ay 82-57 pabor sa Stags at tumapos si The Beast, Calvin Abueva ng 31 points. Ito ang adhikain ng MMDA nang ipatupad ang smoking ban sa lahat ng public places sa Metro Manila. At para sa pulso ng mga Sebastino, narito si Jennifer Mabignay. Edisyon ng Pulsong Sebastino, ito ang tanong. Ano nga ba ang sabi ng mga Sebastino sa mga ilang ng MMDA tungkol sa smoking ban? Bilang isang Sebastino, ano ang masasabi mo sa smoking ban na inilunsad ng MMDA? Approve ako kasi hindi kasi ako nag-i-smoke tsaka makakabawas siya ng pollution. Favor ako doon kasi ako, hindi ako naninigarilyo eh. Lalo na sa mga kabataan nyo, medyo tawag na rin mga mahihina ang bagay. So yung mga nalalakat ko ng puso, maaaring makapag-buhos ako dito sa mga epekto pag hindi ng panahon. So in favor ako sa ginawa sa MMDA. That's it. Against ako doon, nakakalungkot, mabalitaan yung ganun kasi lang sickness. Pabor naman sa lahat yun eh, lalong-lalo na sa aming mga gwardiya. Kasi trabaho namin yun. Buti nga nagkaroon ng smoking ban dahil hindi na kami gaanong mahihirapan ngayon manita. Dahil pasilita namin, agad naunawaan nila, nagpapasaway naman. San Sebastino, pabor ako sa non-smoking policy. Dahil bilang isang estudyante, walang naidudulot na mabuti ang paninigarilyo at nakakasira sa ating kalusugan at sa kalikasan. Ayon dun sa smoking policy na ini-impose ng government ngayon kasi unang-una sa lahat, kailangan ng mga Pilipino maging disiplinado sa paninigarilyo, dapat ilugar nila. Tsaka ako, naninigarilyo ako pero sangayon ako kasi ayoko namang yung mga ibang tao ay maka-inhale din ng smoke na nagagaling sa aming mga naninigarilyo. Yun lang. Kilalanin ng bukas sa likod ng isa sa mga pinakabagong opisina sa San Sebastian, ang Office of Corporate Communications. Sa unang tingin, ating aakalain na siya ay isang typical na pretty face lamang sa Baste. Pero lingid sa kalaman na nakararami, siya lang naman ang pinuno ng Office of Corporate Communications.
Hi! Welcome to Corporate Communications! Siya ay si Ma'am Grace Ak-Ak, Head ng Office of Corporate Communications sa San Sebastian. Pero ano nga ba ang Office of Corporate Communications? The Corporate Communications is the former PR office. So, ang PR kasi just limit the function in public relations. But in corporate communication, one is yung talagang marketing function. Pangalawa is to communicate, especially the internal and external communications of San Sebastian. So when you say internal and external, even the stakeholders of San Sebastian is not only within the community. So, meaning, yung parents, yung clients, just like yung example natin dito, yung kung walang pasok, mag-a-announce, may bagyo, may rally, or may sauna, something like that. So, all announcements will be declared by the office. For yun yung mga directives coming from the President. Through the corporate communications, kasama dito yung building image and reputation. Kaya sa marketing natin yun, sa promotional campaign natin ginagawa. And at the same time, yung public relations natin, like for example, yung communications, kasama dito yung mga newsletters, official publication ng admin ng BASTE is under the corporate communications. And also the official announcement if there will be suspension of classes. Tinanong din namin kung para saan nga ba ang bagong tayo na Information Center. Information Center was established under the Corporate Communications Department, but that is solely an institutional office. So, kumbaga, since kami yung corporate communication, through Information Center, we can communicate to the stakeholders what's ins and out of the school. Parang Information Center kasi is, ano siya, ang function niya is like bulletin of information. So, it welcomes guests, it entertains guests, it entertains clients, mga prospect clients like parents, ayan, estudyante, mga upcoming freshmen, grade school, high school, law students, lahat. So, talagang it serves as the, as the bulletin of information ng San Sebastian. So, it's not only about the courses, but it's all about the events happening in San Sebastian. So, medyo malaking task. Palakasin ang marketing at image building ng ating San Sebastian. Yan ang misyon ni Ma'am Grace at ng Office of Corporate Communications. Gamit ang kanyang killer looks at happy personality, tamang-tama lang na siyang maging pinuno ng SSCR Corporate Communications. Sa aming pagbabalik, High School Department nagpa-raffle ng cake para sa mga guro. Ano nga ba tong bagong pinagkakaguluhan ng mga Sebastino? Abangan! Ma'am, may I? Ma'am, may I? Ay, what? Mr. Morales? May I go out with Jessica? Lewis and Pearl Body Mist. Wave, Wish, and Princess. Spray on that fresh factor. Grenicos! May inside info! Kay Matina? Galing sa kapatid niya, si Bettina. Hi! Hi, Kuya Nico! Ibuhos mo, Iha. May tatlo kang karabal kay ate! Yung Inglesero! Kaya ko yun. Fancy some lemon? Eh, yung Brazilian Japanese. Panis sa homegrown. Oh, binibini. Kalamansi? Eh, yung na-meet niya sa Bora. Pang summer lang yan. Ako, pang 4 seasons. Ang daming options ni ate, no? Yup. Me, myself, and I. Nesty Lemon, Calamansi, 4 seasons. Ibuhos na! High school faculty humingi ng suporta para sa kanilang proyektong Cake for a Cause. Ayon kay Mr. Fortuno, ang Cake for a Cause ay isang programang naglalayon upang matulungan ng mga high school teachers sa pamamagitan ng pagpaparapol ng cake para sa kanilang mga estudyante. Okay, ang Cake for a Cause is a fundraising project ng High School Faculty Club. Initially, we've come up with this project in order to have the financial capacity to provide for the needs of the high school department, especially high school faculty. So itong Cake for a Cause is
isa pa piso-pisong ticket wherein yung mga bata will get a chance to win a cake. So every week there will be a raffle of cake na which is of course 30% of all the sales. Yun yung bibili ng cake para iparaffle sa kanila. And this is only open for high school students. Pwede rin manalo yung mga teachers, pero excluded dito manalo yung mga officers ng faculty club. If they chose to buy tickets also, yung mga teachers, they will have the chance to win a cake. Pero we're also inviting yung mga alumni ng high school. They want to support the project. They are welcome to do so. So, hindi lang kayo nanalo ng cake, it's for a cause pa. Diba? So, sana supportahan natin. May 1 week pa kami. Planking, isa na naman bagong kinihiligan ng mga kabataan. At syempre, hindi papauli ang mga Sebastino. Pero ano nga ba ito? Bagong pinababaliwan ng mga Sebastino, ano nga ba ang planking? Ang planking ay isang akto ng pagkuha ng litrato sa isang tao na humihiga padaba. Ang salitang planking ay nagmula sa Australia, ngunit ito ay isang salita na nangangahulugang laro ng pagdapa. Ang opisyal na SSCR Planking Facebook page ay mayroon ng 851 fans at napakadami na nitong litrato na nagpapakita ng iba't ibang style ng pagpa-planking sa loob ng SSCR campus. Ako si Jennifer Mabignay para sa Brigada Baste. At dito na po nagtatapos ang isang linggo ng pagkalat ng mga balita. Abang kami sa susunod na Lunes upang ihatid sa inyo ang mga balitang hatid ay katotohanan. Na naglilingkod sa bawat Sebastino. Ako ang inyong kasangga, Paulo Valeroso. At ako po ang inyong sandigan, si Driza Esparagosa. At ito ang Brigada Baste.